Again, my stand is, if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, it means, paano ba maging true believer? Simple lang po, pag naniwala ka na sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan, past, present, and future, ibig sabihin, ligtas ka na forever. Nasa iyo ng Holy Spirit, selyado ka na, at kailanman hindi ka na mapapahamak, at natitiyak natin lahat, mararapture po tayo. Dahil sa ginawa ni Jesus, at hindi dahil sa ginawa natin o pwede natin gawin. Palakpakan natin ng Lord. A very great sermon right now would be, ito hindi na po natin ito aabutan dahil mararapture na po tayo kung totoosin. The title is, What the Antichrist Will Do the Moment He Arrives. Pagdating ng Antikristo, ano nga ba yung immediate na kanyang gagawin? Well, the Bible warns us that before Christ returns, a powerful deceiver, the Antichrist, the man of lawlessness, will step onto the world stage. He will not come as a monster at first, but as a brilliant leader, peacemaker, and miracle worker. His arrival will mark the start of the most dangerous season in human history. Here are the 5 things he will do immediately as he takes his place, exactly as the Scripture foretells. Mga kaibigan, ito po chronologically, ayon sa pagkakasunod-sunod, ito ang gagawin ng Antikristo the moment na siya po ay dumating na po. Tandaan ninyo, sa kanya pong pagdating, litong-lito ang mga tao for just what had happened. Ano ba yung nangyari during that time? Ay walang iba kundi ang nawala ang milyong-milyong katao na kamag-anak nila. Nasaan sila napunta? Ba't nawala yung nanay ko? Ba't nawala yung lola ko? Ba't nawala yung mga anak ko? 'Di ba? Ba't nawala yung magaling mag-preach sa YouTube? Nasaan silang lahat? I mean, what happened to them? Ganyan po ang kalituhan ng mga tao, that scenario. And then, darating po ang isang tao na magbabanggit ng mga katagang kinuha sila ng mga aliens. Natatandaan nyo, mga UFOs, yan na, kinuha na sila. Kaya ito po mga kaibigan ko, itong nangyayari ngayon ng mga disclosures, yan po ay umpisa na po. Hinahanda na po ang stage para mas madaling makumbinsi ang mga tao pag na-rapture na tayo. Okay? Ano ang gagawin ng Antikristo pagdating niya? Number 1, he will seize global authority and offer false peace. Ang pagkawala ng maraming mga tao, tayo po yung mga Kristiyano, pagkawala ng mga maraming Kristiyano, ang magiging daan para pumailan lang ang Antikristo. Sapagkat sa kalituhan ng buong sangkatauhan during that time, siya po ay magbabanggit ng solusyon. Sasabihin niya, kinuha ng mga alien. Okay? Magiging napakadali para sa kanya na makumbinsi sila. Sapagkat ang mga tao, tandaan po ninyo, pag ang isang tao ay lugmok at malungkot at lito at hindi alam ang gagawin, kung sino man na magsasalita, kahit sino magsasalita dyan na magbibigay ng offer sa problema, kakagatin po talaga nila, tatanggapin nila. At yan po ang mangyayari during that time. He will rise to power through persuasion. Ibig sabihin, mapipersuade yung mga tao. Ay, oo nga, kinuha sila ng mga aliens, mga tao. Meron din diplomacy, and supernatural backing, promising to fix all the world's crises. Yan, mga pangako. Conflict, inequality, and instability. He will make a binding covenant with Israel, ito po, and many nations to bring temporary security, luring people into trusting Him. Talagang, He will make sure, yes, siya po ay magiging ma-appeal sa masa, no, sa buong mundo. Kasi alam naman natin, kapangyarihan ni Satanas ang nasa likod niyan. Okay, tingnan natin sa Daniel 9:27. Lagi pong hindi mawawala ito sa ating mga verse kung itong Antikristo ang ating topic. Daniel 9:27, please mga Bibles, kunin po ninyo mga apps, no? Which I believe mas marami ngayon gumagamit na ng mga apps. Paki-comment nga po, mas marami na po ba sa atin ang gumagamit ng apps kaysa gumamit ng physical Bible? Paki-comment nga po, excited akong malaman. Okay, Daniel 9:27. He will confirm a covenant with many for 1/7 in the middle of the 7.
Yan. King James yan, kaya malalim. He will put an end to sacrifice and offering, and at the temple he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. Revelation chapter 6:2. I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. Hindi po si Jesus Christ yung binabanggit sa Revelation 6:2. Ito po yung Antichrist na kasakay sa kabayong puti. Alam naman na natin yan. Okay, yan po ang gagawin niya. He will open the scenario with kinuha sila ng mga aliens, gano'n din. Doon po siya makikilala. Wow! He can offer solution. Sabi ng mga tao, ang galing-galing niya, ang dami niyang alam. So, makakalapit pala tayo lagi sa kanya. That would be it. Number 2, he will perform counterfeit miracles to deceive the world. Ito pong susunod niyang hakbang. Siya po ay kayang gumawa rin ng mga himala sa pamamagitan ng kanyang kaibigang matalik, ang false prophet, no? Empowered directly by Satan siya. Ibig sabihin, direkta yung kapangyarihan niya kay Satanas. He will display astonishing signs, calling fire from heaven, appearing to survive a fatal wound, and doing what seems impossible to convince the world he is divine and trustworthy. That fatal wound, I believe, mamamatay ang Antikristo. Lalo niyang maipapakita, lalo niyang mapapagilala sa buong mundo. Since during that time, kilala na po siya. During that time, siya na po ang pinakapopular na tao sa mundo sapagkat nagbigay siya ng solusyon. The moment na nawala ang maraming Kristiyano, siya nakapagbigay ng solusyon. What happened to those Christians na nawala? Sinabi niya, kinuha ng mga aliens. At believe na sa kanya mga tao during that time. At malamang habang nagtotok siya, may babaril sa kanya at mamamatay po siya. Kuno. Diba? Kuno. Yan po ay palabas lamang po, no? Para, yes, tignan natin. Empowered directly by Satan. Magkakaroon siya ng fatal wound in doing what seems impossible. Mabubuhay siya. Kasi si Satanas po may kagawan yan. To convince the world he is divine and trustworthy at marami po ang bibilib sa kanya. Kaya ako naniniwala ako yung sasamba sa kanya, yung iba doon talagang kusang loob. Maniwala kayo sa akin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. Ito po sinasabi ko kanina. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie. Kasinungalingan. Si Satanas, the father of all lies, right? Walang duda dyan. Revelation chapter 13 verse 13 and 14. And it performed great signs. Even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Hindi po siyang gagawa niyan talaga, kundi meron siyang kaalyado, yung false prophet. Alam natin yan. Because of the signs, it was given power to perform on behalf of the first beast. It deceived the inhabitants of the earth. But tinatawag siyang first beast kasi may second beast. And the two of them are performing together. No? Kaya itong false prophet, ituturo niya yung mga tao dito, sambahin niya. Number 3, he will exalt himself above all gods and claim to be God. That would be it. Pag nabuhay yung Antikristo mula doon sa so-called na tinasabi nilang kuno, na namatay kuno, na nabaril kuno, no? Madidisib niya ang buong mundo. Babangon siya, pagkatapos, anong mangyayari? Bibilib ang buong mundo sa kanya. Yung iba kusang sasamba sa kanya. Kaya mula doon, nandoon na, ayan na. Yung pangarap ni Satanas na masamba siya, matutupad na sa pamamagitan ng kanyang puppet, yung false prophet, at saka yung, syempre, Antikristo. Ito na po mangyayari. Alam ninyo, during that time, naka-live ang mga Facebook, naka-live lahat sa Facebook, sa YouTube, no? Kaya makikita nila after 3 days, mula nung nabaril yung Antichrist, muli siyang babangon. Kaya he will mimic the Lord Jesus in every way. Sabi po ng mga magaling na Bible scholars, eschatology. So, he will exalt himself above all gods and claim to be God. He will reject every form of true worship. Ayaw niya ng true worship sa Diyos. Sapagkat pag binanggit mo sa Bible, true worship, it directs only to God. Hindi ba? Hindi tayo pwedeng gumamit ng kung ano mga simbolo o mga rebulto para sambahin. Hindi po ba? Hindi po maganda yon. Pag nanalangin tayo, sabi ni Jesus, in spirit and in truth. He will reject every form of true worship. Ito ang sabi ng Bible dito. Yung Antichrist, ayaw niya ng totoong worship. Talagang gusto niya, siya lang ang patungkulan. Boast above every deity and boldly demand that he himself to be worshipped alone as God. Oh my Lord, matindi pala to.
Matindi ang saltik nito. Ano po? He will enter the holy temple in Jerusalem. That would be it. Kaya yung pagpapatayo po kasi nitong third temple, talagang ako'y naniniwala na magaganap yan pagkatapos ng rapture. Dahil itong third temple, since then, napakadali lang pong maitayo. No? Hindi po siya ganun kahirap. Pwede itong maitayo in a matter of days. No? He will enter the holy temple in Jerusalem and take the place reserved for the Lord. Alam niyo, hindi na po agree ang Diyos sa paggawa ng templo kung tutuusin. Kasi ang templo po ngayon ng Diyos ay ang banal na katawan ng mga Kristiyano. Tayo po yun, mga binanal po tayo dahil sa ginawa ni Christ. Pero ang mga Hudyo, hindi naman sila naniniwala na Diyos si Jesus, kaya naniniwala sila kailangan pa ng templo. Sa katigasan din po ng ulo ng mga Hudyo, kaya po ipapatayo ang third temple para maging sukdulan na po ito, para ito po ay maging way upang sila ay kumilala na sa kanilang itinakwil na Jewish Messiah, ang Panginoong Jesucristo. Okay? Basahin natin siya sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 to 4. The man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God. Tatandaan niyo po yan. Ako lang ang sikat. Di ba, sa panahon ngayon, ang dami mga tao gusto sila lang ang sikat. Pag may sumisikat na isa, magpapasikat din yung isa. Lalo na yung mga nandun sa entertainment industry. Kailan sikat ako? Kailan ako lang ang sikat? Well, hindi po galing sa Diyos ang ganong spirit, mga kaibigan ko. Galing kay taning yan. Over everything that is called God or is worship, so that He sets Himself up in God's temple, proclaiming Himself to be God. Yun ang gagawin niya. Doon din sa pinagawa ng third temple, doon niya lalapastangan niya ng Panginoon. Daniel 11:36, the king will do as he pleases. He will exalt and magnify himself above every god and will say unheard of things against the God of gods. Pag sinabi mong God of gods, si Jesus Christ lang po ang totoong Diyos. Diba? Ayaw yan ng Satanas. Kaya kukontrahin niya ni Satanas. Kaya, para masamba si Satanas, aakyat yung Antichrist doon. Kasi pag proclaim ng Antikristo na siya ang Diyos, si Satanas ang mapapatungkulan nun, mga kaibigan. Diba? Yan ang gagawin niya. Napakalaking kalapastanganan. From there, ito na po yon. Dito papasok yung mga tribulation saints, I believe. From there, mapapanood yan ng mga ibang naiwan sa rapture. Ay, ito yung Antikristo, halimaw yan. Hindi yan. Hindi tayo dapat sumunod sa kanya na. Kaya marami ang magtatago sa kanya kasi alam na nila na siya yung Antichrist. Hindi po ba? Number 4, he will break his covenant and launch ruthless persecution. Magpapakilala na siya sa Israel. Maski yung third temple na pinagawa niya, papadestroy niya. Papawasak niya mga Hudyo, papahuli niya, papapatay niya mga Hudyo. Once he has secured power, ayun pala, kilikili power kaya. Yung malakas kaya ang putok nitong Antikristo. Yan ang hindi natin alam. Joke. Ginigising ko lang ang diwa niya sa putok. Joke lang po yan, ha? Para matawa naman tayo. Once he has secured power, he will betray his promises. Lahat ng kanyang mga pangako, betray. Lahat ng yan, yung pangakong napako, eto na po yun. Pero isa lang ang nagpapako para matupad ang mga pangako, si Jesucristo. Wow! He will, ito na yung Antikristo, and Jewish temple worship, he will destroy it. Defile the holy place, na po yung tinatawag nilang abomination of desolation, and make war against everyone, including the Jews. Di ba gustong-gusto yun ng mga Jews? Tignan nyo. And to those who are faithful to God, nalilitaw that time. Ito po yung mga tribulation saints. Okay? Lahat ng mga tao na against sa kanya, mapahudyo man o hentil, papapatay niya. Ito na ang kanyang kademonyuhan, nilabas na. Matthew 24, verse says 15 to 21. So when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, ito po yung pag-akyat niya doon sa trono para i-proclaim ng sariling Diyos, is spoken of through the prophet Daniel, for then there will be great distress. Alam niyo, the moment na lapastanganin niya ang Diyos doon sa temple, lalong magkakaroon ng maraming distress. Doon darating yung mga lindol na malalakas, nuclear war, mga lalakas na lindol, kabi-kabila, no?
unequaled from the beginning of the world until now. Makinig pong mabuti, unequaled. When you say unequaled, walang katulad at wala na po makakatulad. And never to be equaled again. Kaya wala na po. Pagkatapos ng tribulation, eternity na po ang susunod. Sapagkat pagkatapos ng tribulation, yung mga nagpatatak ng Antikristo, at yan na po ang choice sila, nagpatatak sila, dahil natakot sila, may impyerno na po sila forever. Malungkot po yun. Puso ko nalulungkot, kala niyo pag sinasabi ko yun. Kawawa sila. Forever and ever. Damned. Akala, mabuti kung Hades lang sila forever sa Hades. Di ba? Malungkot ka lang. Gano'n. Hindi. May big Gehenna po. O ilan ba ang uri ng hell? Balikan natin ang pag-aaral natin. 3 po. Yung Hades, nandoon din temporary detention ng mga namamatay ngayon na unbelievers. Right? At yung Tartarus, nandyan po yung iba na mga fallen angels. At yung Gehenna, hindi pa po yan nabubuksan. Mabubuksan pa lang po yan. Ang buena mano po dyan ng Antikristo at ng bula ang propeta pagkatapos ng tribulation. Then 1,000 years, maghahari ang Panginoong Hesus ng 1,000 years sa mundong ito, mapayapa. Pero after 1,000 years na yon, ng millennial reign ng Panginoong Hesus, pakakawalan muli si Satan. Di po ba? Kaya mga nagtatanong kung ba't pakakawalan si Satan, ito po ang sagot. Dahil tayo na born again tayo by choice. At yung mga pinanganak during ang tawag doon, millennial reign, kailangan mamili rin by choice. Ano po? At marami pa rin pipili kay Satanas. At yung mga pumili doon, ayan na po. Pagkatapos noon, ito na po yung final battle. Pagkatapos noon, yung mga magre-rebelde sa Diyos, final rebelde, pag-rebelde ng tao sa Diyos, no? Ito na po magaganap na. Pagkatapos noon, lahat ng mga patay na nag-reject kay Jesus Christ, ever since noon pa, mga unbelievers, mabubuksan, magkakaroon uli sila ng katawan. At itatapon na po sila sa Gehenna. Pag natapon na po sila sa Gehenna, lahat ng mga born-again Christians naman po, sasama na kay Jesus, dun sa talagang paradise na po, na paraiso, para sa eternity. Wala na pong katapusan ng kaligayahan doon. Palakpakan natin ng Lord Jesus. Okay? Pero dito muna tayo sa Antikristo for the meantime. Okay? Daniel 7:21-25, As I watched, this horn was waging war against the saints and defeating them. Okay, kaya kawawa yung mga Hudyo during that time. Papahawak na, papatugi siya. Lalo na yung mga nag-reject, no, na magpatatak. He will speak against the Most High and oppress His holy people and try to change the set times and the laws. Marami siyang papalitan. Pero hindi bali, magpalit na siya ng laws, bahala siya sa buhay niya. Sandali na lang ang panahon niya. Di ba? O kung gagawin niya yun after 3.5 years, may 3.5 years lang siya para magamit yung mga laws na papapalit niya. So, short-lived lang yon. Kaya yung mga magpapatatak, kawawa sila kasi short-lived lang yung ginhawa nila eh. Dahil ayaw lang nilang magutom, ayaw nila yung hindi sila makapunta sa mga malls para makabili, ayaw nilang, di ba? Ayaw nila ng discomfort na buhay dito sa mundo. Well, hindi lang po discomfort pag nasa Gehenna na po sila. Sobrang paghihirap po yun, mga kaibigan ko at mga kababayan. Hindi po yan biro. So, yan po ang mangyayari sa mga magpapatak. It's so sad. It really, tawag dito, strike my heart for that. Number 5, He will establish global control and force universal alliance. Ito na po yung sinasabi ko. He will set up a worldwide economic and religious system. No one can buy or sell without accepting this mark. He will demand loyalty to His image and authority, separating those who follow Him from those who belong to Christ during that time. Ibig sabihin yung mga maboborn again during that time, ang tawag tribulation saints. Meron siyang gusto niya magkaroon ng alliance sa kanya mga tao sa pamamagitan ng isang marka, 666. Sabi ng Bible, ito ay pangalan ng isang lalaki. Yan yung halimaw. Actually, hindi natin alam kung ano magiging pangalan ng halimaw na yan, di ba? Huwag nating alamin. Sasayang lang oras natin. Hindi natin siya mamimiti. Revelation chapter 13 verse 16 to 17. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. So that, ito na, makinig po mabuti, they could not buy or sell unless they had the mark. Talagang control na po yan. Talagang malupit yan. Natatandaan niyo po nung COVID? Ha? Kung wala kang passes, hindi ka, yeah. Kaya maraming nag-i-speculate, tribulation na. Binabawal ko sila. No, hindi tribulation yan. Dapat. Yung tribulation, nasan yung Antichrist? Wala. Kaya ingat din po sa mga, pag may nangyari, agad ma-assume. Hindi po mangyayari ang tribulation hanggat nandito pa po tayo mga Kristiyano. Ira-rapture muna tayo din mangyayari yan. Okay? Which is the name of the beast
or the number of its name. Nasabi ko na nga po, pangalan ng isang lalaki. Revelation chapter 14 verses 9 to 10. A third angel followed them and said in a loud voice, "If anyone worships the beast and its image and receives its mark on their forehead or on their hand, they too," kawawa sila, "they too will drink the wine of God's fury." Kaya pag natatakan na po sila, wala na pong kawala. Gehenna forever. Forever and ever. Ngayon, the Antichrist will seem unbeatable. During that time, yes. Marami mga tao para siyang unbeatable, para matalino siya, magaling siya. Pero kasi, kung nag-aral ka naman ng Bible, alam mong 7 taon lang ang itatagal niya. No? After 7 years, madedipit siya ng Panginoong Jesus. But, His reign is short. Tandaan nyo, maikli lang ang pamamahala ng Antichrist because Jesus Christ is already the victor at the end. Nakahula na po sa Bible, kay Jesus ang tagumpay forever and ever. Palakpakan naman natin si Lord Jesus. No? The beast and his false prophet will be captured and thrown into the lake of fire. This is what I'm telling you. Mauuna po sila. This is what I told you earlier dito sa video natin na sila yung buena mano doon sa Gehenna. Okay? Ulitin ko, they will be captured and thrown into the lake of fire. Yung Antichrist saka false prophet. And every knee will bow to the one who is truly God. That is the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 19:20. Kaya masasabi ko lang po, stand firm in the truth, mga kaibigan. Huwag kayong naniniwala, tribulation na, ganun na, ganun na, ano ganyan, ano ganon. Panginoon ko, ang dami yan. Kanina, meron ako nakita sa YouTube. The tribulation will not come in the future. It's here today, 2026. What is that? Maging firm po tayo sa pananampalataya natin na magra-rapture muna bago ang tribulation. At para ma-rapture tayo, isa lang ang susi. Faith alone in Jesus Christ. Faith alone in Jesus Christ, in His finished work. Okay? Kaya tayo naman yung mga dear children from God, no? And we have overcome the world because the one who is in us is greater than the one who is in the world. Ito po yung nakalagay po sa 1 John chapter 4 verse 4. Mga kaibigan, nagpapasalamat ako at natunghayan po nyo to. Alam nyo po, this is a very shareable video. You need to share this. Huwag mo lang itong solohin or sakimin, kanga nila. Huwag mo sakimin ang video ito. You have to share this. Maraming adinig ng katotohanan. Ano ba talaga ang mangyayari pagdating ng Antichrist? Maybe someone would argue, ano bang kaimportantehan? Why are you still preaching that despite the fact that you know, hindi na nga natin maaabutan yung mga panahon na yan dahil mararapture tayo before he arrives, the Antichrist. Ang sagot ko po is this, concern. Because we are concerned for those na alam nating malaleft behind. Kasi alam nating maraming malaleft behind, right? Dahil yung iba hindi naman nagtiwala sa tinapos na gawa lang ni Lord Jesus. Dahil yung iba nagtitiwala pa rin sa kanilang relihiyon para maligtas. Dahil yung iba gumagawa pa rin ng mabuti raw kuno para maligtas sila. Maiiwan sila. Sila yung maiiwan. Nagbe-base, nagbabase sa kanilang pwedeng gawin para sa Diyos. Maiiwan sila. Pero pag ikaw ay nagtiwala, ay, Jesus alone saved. Ay, sapat na ang ginawa ng Lord Jesus para maligtas ako. Sapat na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para maligtas ako. Jackpot. That's the jackpot. Mararapture ka sa ayaw at sa gusto mo. Abangan na natin si Jesus. Baka mamaya na po. God bless.